grabe ang dumi ng ban natin. Yung parang mga pinagkainan to guys. Hula ko, ito yung parang mga chips. O yung mga parang dingdong. Yun, kaya sobrang dumi. Ang hirap na tanggalin. Kababa lang pala namin yan. Galing kaming pulag. So balot, i-rent ulit siya. Papunta ulit ng pulag. Kaya ayun, wala akong magawa guys. Ilinis ko na pala itong loob. Tinanggal ko na itong mga mating. Grabe yung alikabok. Mula harap hanggang dun sa likod. Ang hirap niya linisin kasi kailangan mo siyang baklasin isa-isa. So, di pa kami nakakabili ng mating na kailangan punasan lang. Ito kasi kailangan mong tanggalin. Wala pa kasi kaming budget kasi kalilipat lang namin ng bahay ulit. Gawa ng walang parking yung van. Hanggang dito sa likod, grabe yung dumi. Ito may mga pa rito, baso-basura. Yung mga yung pinagkainan. Akala mo yung bunganga, butas. Grabe. Yung mga chips na ganyan, yung mga dingdong, ayun yung madalas magpadumi dito sa van. Tinanggal ko na isa-isa yan. Tapos after yan, niwalis ko pa. Grabe yung mga kumakain dito talaga. Ang sarap nila iligpit ng buhay. Nice. Joke lang. Normal naman yan dumumi yung van, lalo na kung ginagamit talaga yan. Mas okay ngayon madumi lagi actually kasi dumamay kita na laging ginagamit yung van. Tsaka itong paglilinis na to, normal lang naman to. Ayoko kasi magpa-carwash kasi hindi nila tinatanggal yung mating. Ngayon, ako na yung naglinis. Ayan, nung naglinis ako, mas okay kasi mas lalong natatanggal yung mga dumi-dumi. Doon kasi sa carwash, hindi nila tinatanggal yung mating, kaya nakakatamad. Isipin mo, magbabayad ka ng 300 tapos ang dumi pa rin. Kaya yun, sinipag ako na yung nagtanggal, nakaka-bad trip kasi ayaw nila ayusin yung pagkakarabas nila dito sa van. Maselan pa naman yung isa nilang coordinator, lalo si Joshua. Napakaselan yan sa van, gusto niyan walang alikabok. Tapos pag uupo pa yan sa jump set, gusto niyan yung malambot, ayaw niya yung straight yung likod. Gusto niya yung medyo nakainti ng onte para nakakasandal siya. Ayun, kaya ayun, iniingatan ko si Joshua, baka isumbong ko Sir Marco. Habang naglalaba ako rito guys, sinabay ko na tong yung mating, lahat yun nilabang ko na. Para isang balikan na lang dito sa may van. Ang binrush ko pa yan. Tapos inaawan ko pa yan sa may paa ko para matanggal yung alikabok niya. Binalawan ko na rin tapos sinampay ko na. After nyan, natuyo na agad guys. So nilagay ko na yung mating. Inuna ko na nga pala itong sa likod na mating para ito na yung pagkasunod-sunod niya. Tsaka ito yung medyo malaki kaya ito na rin yung inuna ko. Medyo mahirap siya ilagay kasi mag-isa lang ako. Yan, kinamitan ko na siya ng paa, kamay, para mas lalong ma-fit. Yan. Kung nakikita nyo guys, medyo mahirap siya. Lagay-lagay, kaya kailangan bumili na talaga ng mating. Mag-iipunan natin yan sa peak season. Nailagay ko na nga pala lahat ng mating mula harap hanggang likod. Pwede ka nang humiga, matulog dyan sa may mating na yan. Malinis yan, mabango pa. Kasi nalagay ko ng daon niyan. Yan. Fit na fit siya guys. Oh. Ang ganda niya. Ang ganda naman talaga sana yung mating, kaso mahirap lang linisin. Ayan, ginawa ko, nalagyan ko na ito ng alcohol para matanggal o mamatay yung mga mikrobyo. Inisa-isa ko siya mula harap hanggang likod. After nyan, nag-spray nga pala ako ng Downy. Yan, paikot siya. So dito muna sa harapan para matanggal yung mga amoy-amoy na mabaho. Yan. Salamat sa Downy ha. Malaking bagay ito guys, malaking tulong. Para pag binuksan mo na yung aircon yan, iikot na yung amoy niya. Digit naman talaga yung amoy, tumatagal naman talaga. Kaya daw nilagay yung pinampapunas ko rito sa loob. Hindi na ako naglalagay ng ibang ng ibang pabango, daw nilang talaga. Para mabango siya guys. Thanks for watching. Next time ulit. Bye-bye.